Today we celebrate the solemnity of the most holy body and blood of our Lord Jesus Christ. Ang dakilang kapistahan ng kabanal-banalang dugo at katawan ni Hesus Kristo. Or in short term, ito'y tinatawag sa ating selebrasyon ngayong araw na ito ay Corpus Christi. Kung may kakilala po kayo ng apelyido niya ay corpus, ang ibig sabihin ng corpus sa salitang Latin ay katawan, body. Christus, Christi, of Christ. Corpus Christi, the body of Christ. Ito po ang selebrasyon natin sa araw ngayong ito. Kahalagahan ng ating selebrasyon ng banal na Ekaristiya bilang bukal at rurok ng ating misteryo ng ating pananampalataya. The Eucharist is the summit and source of our mystery of faith. Marami pong pangalan ang ating selebrasyon ng ating pananampalataya. Aware tayo sa Santa Misa, Holy Mass, or Eucharistia, the Holy Eucharist as thanksgiving. Tinatawag din po natin itong the Holy Sacrifice of the Mass, ang banal na sakripisyo ni Jesus para sa pagmamahal sa atin. But among the many terms and titles of our celebration of faith, aside from Holy Mass, Holy Eucharist, Holy Sacrifice, the best and also the realization of this celebration is what we also call Holy Communion. Banal na pagtitipon, banal na pakikinabang. Tayo ay tinatawag ng Diyos na makiisa sa Kanya at makiisa sa komunidad. Communion between God, communion between others. That's why in our second reading, particularly St. Paul, reminding the faithful, the first Christian community, we belong to the one body of Christ. Tayo ay bahagi sa iisang katawan ni Jesucristo. At ano ang panyaya sa atin, mga kapatid kay Kristo? Panatilihin at pausbungin ang pagkakaisa natin bilang iisang katawan ni Kristo. Iisang komunyo. Tatlong imbitasyon na maiali ko po sa ating pagninilay sa hapon na ito. Paano natin pausbungin ang ating pagkakaisa, ang isang komunyo natin kay Kristo? Tatlong T, imay-imay natin. The first T, the first word is think, pag-iisip. Pasukan na po bukas. Yung iba po na una na, yung iba official tomorrow. May mga estudyante po ba dito? Napapasok na tomorrow. Excited na po ba kayo? Umiiling yata pa. Sino dito mga teachers naman? Meron po ba dito? Excited na rin po ba kayo? O umiiling na rin? Pero may mga kapatid kay Kristo, isa sa mga katotohanan na hamon ng guro at ng mga estudyante ngayon, ang mga challenges na nararanasan ng mga bata, ng mga kabataang mag-aaral ngayon. There are 4 C's, 4 na C, na pinaghihirapan at hamon sa mga kabataang nag-aaral. Himay-himay natin. The first challenge is composition. Hirap magsulat. The second is critical thinking. Hirap mag-isip. Ikatlo ay comprehension. Hindi makagets, slow. Ang ikaapat ay character, ugali. Napapansin siguro yan na mga ilang magguguro dito, mga teachers. These are the usual challenges that we are facing right now to the students of this present time. The problem of students in composition. Dati, nung mga bata kami, meron pa yung writing composition notebook, yung malaki, where you can write your personal experiences during vacation, where you can write your experiences on your favorite hobbies, favorite persons, your dreams and goals in life. Meron yan dati. Hindi ko na alam kung meron ngayon. Kung dati, sanay sa pagsusulat sa kamay. Ngayon, inaas na printed keyboard. When you can ask your son or daughter to write
sana hindi sila hirap magsulat. If ever there's a problem in composition. Second is critical thinking. Hirap mag-isip. Ikatlo ay comprehension, slow. Hindi na nakakagets. Pagsasabihan mo yung bata, ang sagot, Baka awayin nyo. Sabi mo po, hindi Ang ikaapat ay character. Matalino nga, malit ang puso. Malaki nga ang ulo, pero malit ang puso. Hydrocephalus. Mababang ugali. Hindi maganda. Walang character. These are the challenges of the young we have right now. Pero hindi exempted ang mga matatanda dito, mga magtetrentahin na. Yung iba sa atin, panigurado, tumatandang paurong. Kapag gagamit pa lang kayo ng cellphone, hindi nyo na mawari kung ano yung tama at hindi. Minsan pagsasabihin nyo yung mga magulang nyo, AI yan, AI. Masyado nagpapaniwala. There's no longer an opportunity and avenue to think. If you want for us, dear brothers and sisters, to acknowledge how to have a growth in our community, think. Huwag pairalin ng emosyon, laging isipin ang dapat nating gagawin. Isa sa mga pwede nating magtugunan na isang philosopher named Socrates, the great philosopher, when he was able to receive a news from his friend, may 5 siyang criteria from the word think. T-H-I-N-K. Is it true? Is it honest? Is it inspiring? Is it noble? Is it kind? True, honest, inspiring, noble, kind. Think. Iba sa atin, di natin alam kung totoo o hindi. Is it true? Is it honest? Tapat ba yan? Is it inspiring o hindi man yan nakaka-inspire? Is it noble? Making you creative? Or is it charitable for others? Is it kind? Mga kapatid kay Kristo, umpisahan natin ang paglago ng ating komunidad sa pag-iisip natin ng tama para sa iba. The first T is think. The second T for today that we should be inspiring and aspiring as a Christian community is talk. Think, talk. Anong kadalasang pinag-aawayan ng mga mag-asawa o mga boyfriend or girlfriend na yan? Sagot, hindi pera. Hindi rin kabit. Anong kadalasang pinag-aawayan ng mga mag-asawa? Hindi yung mga anak. Anong kadalasan? Hindi nag-uusap. Alam niyo, may kakilala ako na may rules sila. Hindi pwedeng tapusin ang araw na hindi sila nag-uusap. Their goal is not to reconcile. Their goal is to end the day, and before to end the day, they need to talk. Mag-uusap. At kadalasan kasi sa komunidad, yun ang rason kung bakit nagkakawatak-watak. Alam nyo, may instruction ako lagi nung ako'y nasa seminaryo pa bilang formator. At ano yun? Instruction ko sa mga magulang. At ang sabi ko, kayo ay merong group chat. Sino dito ang mga may group chat? Ang instruction ko, announcement lang doon. Walang mag-uusap sa group chat na yun. For announcement lang yan. Bakit kasi? Ang pag-aaway minsan o kadalasan nangyayari sa group chat. Miscommunication, misunderstanding. Akala mo galit, yung pala normal niya pala yun ang pagtatype. Nakakapitalize lang. May exclamation. That's why, dear brothers and sisters, I hope you'll be able to talk personally. Mag-usap kayo. Personal. Hindi naman virtual ang kausap ninyo. Talk in person. Pag may ninanais kang sabihin, kausapin mo siya personally. Then and there, you'll be able to mend the things that you need to talk about. There's also another instruction that I am giving to all the ministries here inside Cathedral. Lahat ng mga ministeryo, may instruction ako sa inyo. Tanayon,
Wala nang meeting after the meeting. Kapag patapos na ang meeting, may laging tinatanong ang head or ang coordinator. Ano yung katanong lagi? Are there any questions? Comments? Meron pa nga yung violent reactions. Anong sagot? Lagi. Wala. Pero kung tutusin, pagkatapos ng meeting, aligaga ang lahat, pag-uusapan ang pinagmitingan. There should be no meeting after meeting. Talk. Mag-usap kayo. Kasi sa pag-uusap, napapalago natin ng maayos ang ating komunidad. Dear brothers and sisters, think, talk. Ang ikatlong T na aking ipapanyaya sa inyo bilang paglago ng ating pagkakaisa sa isang komunidad ni Kristo, katawan ni Kristo, tap, think, talk, tap. I have one question for you, dear brothers and sisters, today. At ano yun? May pinasalamatan ka na ba ngayong araw na ito? May isa bang taong nasabi mo, uy, thank you. Because when we tap others, when we say good things of others, when we affirm them, it is our way of growing as one community. Paminsan-minsan, i-say thank you to others. Paminsan-minsan, you tap them. You say congratulations for doing the good work. You at times be proud of them. Mga magulang, mga anak ninyo, hindi lagi tapuan yan. Be grateful to them if they're aspiring for the best. Kung ano ang kaya, you affirm them. You say your thank you to them. You say your gratitude to them. Same with the children. Marunong magpasalamat sa magulang. At times, tap. You thank them for their sacrifices they made. Sa lahat ng mga ministries, I hope you also tap and reach out to those who are no longer here. Tap them. Bakit di na nagpaparamdam? Kasi nagtatampo na dahil di na napapasalamatan. Think, talk, tap. These are the ways we can grow as one Christian community. Isa sa mga paborito kong definition ng kampon ni Satanas ay devil. Alam niyo po ba ang original Greek word ng devil? Diabolos, which means he who divides. Sa Pilipino, translated yan, Diablo. Anong ibig sabihin ng diabolos? Diablo, he who divides. Yung sanhi ng pagkakawatak-watak sa isang komunidad. Question ko sa inyo, kanino kayo kampon? Sa Diyos o sa kadiliman? Amen.